morning mga mahal kong kapatid sa pananampalataya, mahal kong tagapanood sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, at maging sa aking mga miyembro sa Papuri Baptist Church of Dasmariñas. Isang mabiyayang umaga sa ating lahat. Salamatan natin ang Panginoon sapagkat muli tayo po ay binigyan niya ng pagkakataon upang magkasama-sama at mabuhay ng mayroong kalakasan sa mundong ito. So, magandang umaga. Tayo pong lahat ay dumako sa isang pananalangin, pambungad ng panalangin para sa ating pagbubulay-bulay. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama, bilang mga anak mo kami ay nagpapasalamat sa isang relasyon na kung saan ay meron po tayo. Kami bilang iyong mga anak ay tunay na lumalapit sa iyo at patuloy na niluluwalhati kayo, sinasamba, tinataas sa iyong dakilang pangalan sapagkat tunay na kayo ang Diyos na buhay. Kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Diyos na matapat. Kayo ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay humihiling at humihingi ng paglilinis at kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At sa umagang ito ay amin pong patuloy na inaanyayahan ang makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat salita mong mahayag sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang kapurihan, ang pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia sa inyong mga tahanan, nais ko po kayong makibukas sa akin sa unang Korinto 1:27. At ganito po ang sinasabi ng kaniyang salita. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. Sa Tagalog po, ganito ang sabi. Mga kapatid, 27. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kaniyang salita. Kung ating titingnang mabuti o obserbahan natin ang mga kwento sa Biblia, they have many stories in the Bible. And one thing that stands out, yung makikita natin na, wow, parang naiiba, no? Yung mga kwento sa banal na kasulatan ay makikita natin na kakaiba siya sa kwento ng sanlibutan. Parang kung tawagin kabalintunuan, kabaliktaran. Dahil mapapansin natin na kung ano yung ginagawa ng tao ay iba naman yung ginagawa ng Diyos. God does not do things like the world does. Iba siya, iba. He operates the way He wants to. Ganun gumawa ang ating Panginoong Diyos. And nobody is going to tell Him differently. At makikita natin ito kung
sabihin natin, makikita natin ito ng maliwanag kung papaano pumipili ang Diyos ng tao na kaniyang gagamitin. Ganun po ang ating Panginoong Diyos. And many times, sabi ko nga kanina, maraming pagkakataon na wala sa isip ng tao na ito pala yung tao na gagamitin ng Diyos. Wala siya sa isip ko, wala man lang siya sa pinagpipilian ko. And maliwanag na ipinapakita ng banal na kasulatan, ayon din naman sa ating binasa, hindi siya wala doon sa kwalifikasyon na mapansin natin yung mga high profile, yung mga sabihin natin mga makapangyarihan, mighty, yung sa tingin ng sanlibutan na para bang malupit to, matindi to, matalino to, magaling to. Kung mapapansin natin, hindi ganoon ang Diyos pumili ng tao na kanyang gagamitin para sa kanyang ubasan. He goes for those people who are low and humble. At mula doon sa pagiging mababa at mapagpakumbaba, huhubugin niya ito patungo doon sa nais niyang mangyari. At sa mga susunod na umaga na ating pagbubulay-bulay, ay pag-uusapan ho natin ang bagay na yan tuwing umaga. And I want us to look at different people in the Bible and see how God chose them and used them. Paano sila pinili ng Panginoon at nagamit o ginamit ng ating Panginoong Diyos. At sa umagang ito ay bigyan natin ng pansin ang buhay ni Haring David, ni King David. Si Haring David ay isang batang pastol noong mga panahon na yon. Sa 8 magkakapatid, siya yung pinakabunso, na kung saan siya ay, ang ama nila ay si Jesse. At isang araw, ang propetang Samuel ay pumunta sa bayan o sa bahay ni Jesse upang i-anoint ng oil ang magiging hari ng bansang Israel. At sa oras na yon ay pinapunta ng Diyos si Samuel sa sambahayan ni Jesse upang piliin na ang sasabihin ng Diyos na magiging hari ng Israel. At dahil doon ay sinabi ni Prophet Samuel kay Jesse, ilabas mo ang mga anak mo at titingnan ko kung sino ang pipiliin ng Diyos sa kanila. At ang ginawa ng amang si Jesse, ayon sa kanyang pagtingin, mga kapatid, ayon sa kanyang pagtingin, ay pinapila niya ang kanyang mga anak mula sa panganay hanggang sa ikapito maliban kay David. At nang ito'y pinapila niya at tiningnan ni Prophet Samuel o ni Propeta Samuel, naroroon na nabanggit o sinabi ng Propetang Samuel na wala doon sa 7 lalaki ang pinili ng Diyos na magiging hari ng Israel. At nabanggit o nasabi ni Propeta Samuel na meron ka pa bang anak na wala dito? Kaya kung titingnan natin ang banal na kasulatan sa 1 Samuel 16:10, thus Jesse made 7 of his sons pass before Samuel. And Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen this. Verse 11, and Samuel said to Jesse, are all the young men here? Then he said,
there remains yet the youngest, and there he is keeping the sheep. And Samuel said to Jesse, send and bring him, for we will not sit down till he comes here. Verse 12, so he sent and brought him in. Now he was ruddy, with bright eyes, and good looking. And the Lord said, tingnan nyo arise, anoint him, for this is the one. Tingnan nyo mga mahal kong kaibigan, kapatid sa Panginoon. Ang ama ni David ay maaaring siya'y pinalagpas o nilagpasan siya dahil ayon sa kanyang kwalifikasyon o ayon sa kanyang pagtingin ay hindi po si David ang karapat-dapat na makakuha ng posisyon na yaon. Dahil para sa kanya si David ay bata pa, si David ay walang kakayanan, si David ay isang pastol, isang batang pastol, isang paslit, walang kakayanan, wala pang alam sa buhay. At marahil mga mahal kong kapatid sa Panginoon, iyon yung pamantayan ng tao. Yun yung pamantayan ng tatay ni Haring David o ni David. na kung saan ay nilagpasan na lamang siya dahil nga sa ganoong kwalifikasyon mayroon si David. Maraming pagkakataon sa ating buhay, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, maaaring napansin mo sa iyong buhay o nakikita mo sa iyong buhay na madalas ay nalalagpasan ka na lamang. Marahil nilalagpasan ka ng iyong magulang, nilalagpasan ka ng iyong mga kaibigan, nilalagpasan ka ng iyong mga mahal sa buhay, at marahil maging sa trabaho o anuman yung mga bagay o mga sitwasyon na kung saan ay napapansin mo na parang behind ako. Para namang wala sa akin pumapansin. Nilalagpasan lamang ako. Gusto kong sabihin sa iyo ngayong umaga na ayon dito sa salita ng Diyos, kung ang ibang tao ay nilalagpasan ka, gusto kong sabihin sa iyo, ang Diyos hindi. Maaaring malagpasan ka ng ibang tao, maaaring malagpasan ka ng ibang mahal mo sa buhay, pero ang Diyos marunong siyang tumingin, marunong siyang pumili, sapagkat siya'y Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. At times, you might feel like you're passed up, pero manatili kang matapat. Stay faithful. Manatili kang malapit sa Diyos. Manatili kang kumakanlong. Manatili kang dumikit sa ating Panginoong Diyos na iyong Ama. Sapagkat ang katotohanan, He is the one who has a great plan for your life. Napakaganda ng plano ng Diyos Ama sa iyong buhay. And He never misses the one that He wants. Hindi ka niya kalilimutan, hindi ka niya kaliligtaan, hindi ka niya lalagpasan. And what He is looking for a person is a person who have a pure heart. Isang tao o isang anak niya na merong puro at malinis na puso. Hindi siya tumitingin doon sa magagaling at matatalino. Dahil minsan, hindi naman natin sasabihin na walang malinis na puso ang matatalino o walang malinis na puso ang mga may kakayanan o matataas. Hindi ganun ang nais na i-drive. Sapagkat ang katotohanan, yung minsang nakikita mo ang iyong sarili doon sa tinatawag na malakas ka, marunong ka, mas malimit parang nakikita natin, di mo na kailangan ng Diyos . Kaya pumipili ang Panginoong Diyos
doon sa mga taong totally nakadependent sa Diyos. Totally umaasa siya at nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. So why not us? Hindi ba pwedeng ikaw yun? Hindi ba pwedeng ako yun? Pwede. Basta kinakailangan lamang na makita ng ating Diyos Ama na tayo ay merong malinis na puso sa kanyang harapan. Isang puso na laging hinahanap ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Isang puso na laging handang maglingkod at magbigay ng buhay sapagkat yun ang tunay na kailangan ng Panginoon para sa kanyang ubasan. So today, be that person. And why not you? Bakit hindi ikaw? Dapat ikaw yun. Kaya ang ating confession ngayong umaga, it is God my Father that promotes and makes strong. So today, magtitiwala ako sa Kanya at tunay na ibibigay ko ang aking buhay sa Kanya. He will get me to that place that He wants me to be. Sa araw na ito, naniniwala ako na hindi ako malalagpasan sapagkat ang Diyos ay matuwid at matapat at makikita niya ang aking puso na tunay ngang nagtitiwala, malinis at handang magpagamit para sa kanyang kaluwalhatian. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Muli tayong lahat ay dumako sa pananalangin. O aming Diyos na may likha ng langit at lupa, aming Ama na masigit na nakakakilala sa amin, Panginoon, ang aming puso ay tunay na nagpapakumbaba sa iyong kabanal-banalang trono. Lord, maaaring may mga pagkakataon o maraming panahon na kami po ay nasaktan, nalagpasan, nakalimutan, pero Panginoon, sa iyong kapangyarihan at sa iyong mata, wala pong pwedeng lumagpas kapag ang buhay namin ay tunay ngang may pusong malinis at handang magpagamit sa inyong ubasan. Pagpalain niyo ang umagang ito, Panginoon. Ingatan niyo po kami at patuloy, O Diyos, nawa ang buhay nito ay magbigay ng kaluwalhatian at karangalan sa inyong pangalan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga Dabarkads, mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa Shepherd's Channel at unti-unti na po itong nakikilala at dumadami. Sa Diyos po ang kapurihan. Lagi ko po itong pinapanalangin sa Panginoon sapagkat nais ko pong maraming maabot na mga tao, mga kapatid, mga kaibigan na maministeryuhan ng pagbubulay-bulay at mga sermon, mga awitin na kung saan ay lalakas po sila at masigit nilang makikilala ang Panginoon. Kaya mga mahal kong kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, ano pang hinihintay natin? Please support my channel, Shepherd's Tap. Pakiclick po yan doon sa YouTube. Dadalhin po kayo dyan. May link naman po itong pagbubulay-bulay na ito. May link po ito. I-click nyo yung link. Then dadalhin kayo sa YouTube. May nakalagay doon, subscribe. I-click nyo po yung subscribe. Then i-click nyo rin yung notification bell para kayo po ay ma-update sa lahat po ng mga video na na-upload ko. Muli, maraming salamat. Sa Diyos po ang kapurihan. Soli Deo Gloria.